Jopay nga ba ang kinanta mo talaga, Marlon? Opo, Jopay po yung kinanta ko po. Hindi kami naniniwala. Ito, Kuya Marlon, may video kami nung nag-viral na TikTok. Patingin! Ito ba yung napanood ni Cyril? Tingnan natin, ha? Huwag ka na mawala, huwag ka na mawala. Ngayon, dadaling kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Tayo sa tunay na mundo. Yes, sir. Unang-una, masakit? Masakit po, sobra. Pangalawa, sino? Sino Sino yun? nga ba yun? Yung girlfriend ko po. Pangatlo, girlfriend mo pa rin ba hanggang ngayon? Siguro. Isa pa ganun. Bakit kanya binatukan? Dahil ba nagselo siya kay Jopay o dahil wala ka sa tono? Kaya po niya ako pinalo kasi po, naririndi daw po siya sa kinakanta ko po. Pero Marlon, ano ba yun? Sinadya mo ba talaga na maging wala sa tono o yun talaga yung version mo? Actually po, sinadya ko po siya and kinakanta ko rin po kasi siya sa grupo ko po and May banda ka? sa may grupo po ng sayaw po namin sa band and narindi po sila. Ang ginawa ko, binidyo ko na din po. Mamalan! Ito po kung hindi nyo po naalala, sumali po sila sa atin sa SB 2022. Oh! Talaga? Zodiaco, tamang grupo. naniniwala. Yung SpongeBob! Siya yun! Music! Yung balon-balon po. Yes. Ikaw yung rirentahan sa mga party, yung gano'n. Tama. Okay. Uy, teka lang, ilang million yung inabot ng video mo na yun? Ilang views? Umabot po siya ng 7.8 million po. Wow! Saan yan? 7.8. Anong platform yan? Sa TikTok po. So sa 7 million na views, worth it ba yung batok sa'yo ng girlfriend mo? Sa tingin ko naman po, worth it po. Yun nga kasi wala talaga sa tono, kuya. Pero kaya mo ba siyang kantahin na nasa tono talaga? Yes po, kaya. Sige Yun na, nga, parinig sige na. nga. Game na po ba? Game na po ba? Okay, game. Huwag ka nang mawala. Saan yung Huwag ka nang mawala. Parang wala pa rin. Asa yung Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-away. Aalis tayo sa tunay na mundo. Tuloy-tuloy mo yan, may nakaabang. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. In fairness, sa tono nga siya. Parang ganun pa rin. parang asarap mong kasama sa video, okay, Brad? Bakit ba kasi sumikat uli yung Jopay na yan? Actually, sumikat na din po talaga siya sa may TikTok. Then, parang napapakinggan ko po. Then, na LSS din po ako. Kaso nga lang po, yung tono ko po iba. Pero yung halimbawa, nag 7.8 million views kayo sa TikTok. Anong benepisyo sa'yo nun? Meron bang direktang na-monetize mo ba ang ibang platform mo? May ganong effect ba yan? O sadyang trip-trip lang? Trip-trip lang po. Kasi po, nag-mall po kami ng girlfriend ko nun. And naisipan ko po kantahin siya. Sabi ko, kinakanta ko to sa mga, grupo ko. Kantay ko nga dito. Pagkakanta ko po, nainis po siya. So, uulitin mo pa ba na magko-cover ka ng ganun ulit na wala sa tono? Siguro po, ulitin ko po yung kapag naisipan ko po ulit. So, isa pang palo sa mo yun. Pero yun nga mga friends, nakita ko rin po, napanood ko, nakasama niya talaga yung totoong kumanta ng Jopay. Wow, talaga? Meron? Ganon. Yes po, nakasama ko po siya sa isang Punta ka gig sa po clowns, nila. makakasama mo si Jopay. Si Jomay mismo. Oo, last week andun siya. Parang mag-iba yung clown sa ingay ng mga tao. Jopay, Jopay. Ganito ba kasikat uli yung kantang to? O basta Marlon, sunod mong maisipan na patawanin ulit kaming Dabarkads, gawin mo lang ng gawin, nag-i-enjoy kami. Sana hindi ka mabatukan masyado ng O girlfriend kaya mo. mag-helmet ka na sa susunod mong cover. Thank you, Marlon! Thank you, Marlon!
masaya po tayong lahat. Masaya kayo, masaya si Jopay, masaya kami. Pati na rin si Marlon, masaya. Sobrang saya. Kung sa inyo, may sarili sa show. Walang yan. Bakit hindi kayo pinili? Oo nga. Tama ba na hindi kayo pinili ni Joy dito sa round 1? Kaya pala sumisenyas doon ng letter C, oh. Ayun, oh. Uy, naghiwalay pala kayo? May time na ganun? Yes, almost 3 years din. 3 Bago kami years? kinasal. Matagal-tagal yun ah. Matagal. Matagal. Ano yung 3 years na yun? Walang communication? Kung okay lang naman na maitanong, meron bang naging ibang relationship? Okay, kukwento lang hindi to kahapon nangyari Teka, Brad. Alam mo mga ano yan alam mo mga couples yan Girlfriend pa lang kayo nito nung naghiwalay. Di, ang nangyari dyan, nag-propose na ako sa kanya. On that year, I believe it's 2009. Ano yun, birthday ko pa. Oo. At saka iba pa yung kultura ko nung panahon na yun. Na kapag nag-propose ka, okay na, may sing-sing, bigyan mo sing-sing. Okay. Pero pagdating dun sa setting a timeline for your wedding, wala ako noon. Basta yung proposal lang. Basta nag-propose lang ako, ang inisip ko long-term na engagement. Iba pala yung Baliktad sa naman kultura kami. niya. Sa kultura namin naman, once na nag-propose ka, 1 year, kasal ka na. Parang mas ganyan yung sa amin noon na may palugit na isang taon. Oo, 1 year para ano. So ano nangyari pagka May expiration, Ryan? parang bibigyan mo lang ng palugit yung babae ng 1 taon kasi umuo na siya. Oo. O bigyan kita ng 1 taon mag-decide kung kailan. Oo, kung kailan. Handa Pero ka actually, na. yun talaga yung tama. Yung halos 1 taon lang within that, Tapos kailangan yung meron babae ako. na ang magsasabi, kailan niya gusto, kailan na siya handa. Yes. Hindi ba yan dahil sa nag-iiba na yung kulay ng sing-sing? Hindi ba parang makatina? Pero teka, Wait, nag-propose ka gawali na. ka. Nag-propose ka na, tapos doon nagkahiwalay? Yun ba yung nangyari? Yes, so kasi galing ako sa isang marriage na nag-fail talaga. So for me, parang it's a traumatic experience na pumasok muli ako sa ganun. And I might end up ganun na naman. So yun yung pumapasok sa utak ko, kaya talagang yung utak ko na bumaback out talaga eh. Pag pinag-uusapan yung ikakasal na tayo sa ganitong Parang date. napapraning. Parang ganun eh. Na parang, parang baka maulit-ulit. Baka maulit lang. Eh teka, ikaw nag-propose eh. Yun na nga, ang goal ko is yung for long-term engagement. Ikaw ang hindi handa ng Yes, mahabaan. Para lang mag-step into another level, sige, po-propose ako. So yun ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Yes. Yes. Ikaw nakipaghiwalay. Kasi ayaw mo nang matagal. Siya. Siya kasi Ikaw? Siya nga kasi nag-iisip. Ako din. Kasi parang na-decide ko sa sarili ko na it's unfair naman na nag-propose ako tapos hindi ko tinuloy. Might as well give us space for each other muna. Parang hindi kasi nga ako ready. So sinasabi ko sa kanya yun. Ang sabi niya sa akin, actually yung after 3 years, bago kami kasal, tinanong ko siya, anong reason mo, bakit hindi tayo natuloy? Ano ba? Kasi yung time na naghiwalay kami, hindi ko rin siya tinanong bakit eh. Kumbaga parang natakot din akong tanungin siya bakit. Pero magkaibigan kami noon. Nagkikita kami talaga, magkasama kami sa trabaho. So parang hindi kami naghiwalay. Ang ano lang din, talagang walang date, wala talaga. No relationship. Oo, wala talaga. So nung tinanong ko siya, anong reason, ang sabi niya, yun nga, sabi niya, nag-propose siya, pero hindi pa siya ready na magpakasal, sa long-term engagement lang siya. So ako naman, sinabi ko rin sa kanya na kung anong reason ko. Sabi ko, kasi sa amin, sa pamilya ko, at saka sa akin din, once na nag-propose ka, dapat ready ka. Yun na yun. So yun nga, yung 1 year na yun, magpe-prepare na kami para sa wedding. So, ang sinabi niyang rason sa akin is, kung sakaling, kunwari ipinilit, hindi siya ready, ipinilit na makasal kami after 1 year, baka maghiwalay din kami. Kasi hindi siya ready. Baka mas lalo niyang masaktan ako. Ganon yung explanation niya. Sabi ko, okay na rin. Sabi ko, di ba? Kaya nag-wait na lang ako. Yun. Naiintindihan ko siya.
kung bakit parang napaparaning siya na yung marriage na. Nagpapraning sa sing-sing? Hindi. Yung parang Settle down na naman. yung marriage niya na hindi na naman maayos ulit. Right. Naiintindihan ko siya kasi nagba-back up to kay Gary B. Oh. Lagi niyang naririnig yung sana maulit muli. Sinisino mo si Boss Gary! Ay, pero yung tanong, paano nagkabalikan After ulit? three Yun, years. ikasal na talaga. Yun ang inaantay ko talaga. Nung nagkabalikan, yun nga, meron, yung pangalawang nanligaw, parang nafe-feel niya na, parang nagiging okay na ako. Parang palayo na ako sa kanya kasi hindi na ako sumasama sa kanya. Ay. So, yun. Tapos yung bandang, bumalik siya. Ano yun? Bumalik ka. Sabi mo, Ako siguro naramdaman ko yung parang nawawala na nga siya, katulad nung sinasabi niya. Parang iba yung naramdaman ko na mapupunta siya dun sa isang guy na hindi ko masyadong kilala, pero parang hindi ko masabi yung future na kung ano yung mangyayari sa relationship Nang hinayang nila. ka sa kanya. Oo, kasi pag iniisip ko yung nagpa-flashback yung pinagdaanan namin, yung mga families namin, magkakakilala na, parang ang hirap bitawan lang ng mga ganong memories. So, nag-propose ka uli? Oo, nung naging kami, talagang nagkabalikan nung sing-sing. Nag-propose ulit ako no? So from there on, nagkaroon na kami ng timeline na ito na yung date na ikakasal tayo. Naalala ko, bigla akong nag-set up sa church namin ng anong tawag doon? Yung parang bago ka ikasal, magsa-seminar muna kayo. Nagulat siya. Marriage encounter. Parang gano'n yun. Oo. pero before yung... Expert try, ah. Kala ko nag-set up agad ng catering sa Kasal na pala. Kasal na pala reception. Ang importante, nagkabalikan at naging kayo talaga. Meron nga times na yung sa church, nasa church kami. Daldal mo rin, no? Hindi, kasi Naalala lang. maganda yung love story din ng dalawang to. Kasi nung time na parang bumabalik siya, bago pa yung propose na yung binigay niya sa akin yung sing-sing, bumabalik siya, nag-oo ko. So, iyakan kami, iyakan. Yun yung first. Kinabukasan, nakipag-break ako. Bakit? Actually, dinideny niya na. Naramdaman ko, kasi parang inisip ko kung nag-oo ko sa kanya, baka kasi pa nanghinayang ako or naawa ako sa kanya. Kumbaga na-confuse na ako sa sarili kong, mahal ko pa ba? So I pray na, Lord, ibigay mo sa akin yung sign. Kung siya talaga, ibalik mo. Tapos after nun, di ba, parang ulit kami. Yun na sa bahay niya. Bigla nga siya nagsiset ng mga ganun. Sabi ko, hala, di ba iwalay tayo? Sabi ko sa kanya. Hindi pa nga tayo engaged eh. Kinuha niya yung ising-sing sa kwarto niya. Eto, binigay. Sabi ko, wala man pa flash mob. Alam niyo, ang galing yung dalawa kumanta. Sumasayaw yung dalawa, oh. Huwag natin istorbohin. Good po. Ang sarap maging Valentine's Day araw-araw. No? Thank you, Jopay. Thank you, Joshua. Thank you. Thank you. Maraming salamat. And congratulations.